Hi. Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po Radyo Migrante. As usual, ang aking mga partner sa Radyo Migrante. -1, Yan. wala si Casaldi. Oo. So magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng mga manunood. Ako po si Chat Di Maano mula po sa kasama ko, Migrante Korea. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. Magandang gabi po sa mga taga-subaybay ng Radyo Migrante. Ako pala po si Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante. Yan. Sorry. Magandang gabi sa inyo mga kasama, ka Edsel at ka Chat. Magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng daigdig. Siyempre, most especially sa ating mga kababayan dito sa Japan. Mula Nagoya hanggang Tokyo. Yan. Hindi ko na isa-isahin at medyo makabutin tayo hanggang bukas. Anyong sa ating mga kababayan dyan sa Korea. At dahil wala si Casaldi, ako nang babati naman sa mga naimbag garabi, maayong gabi sa inyong katanan, sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Ano pa ba? Good evening. At welcome po ulit sa Radyo Migrante. Tune in po kayo. At ngayong gabi ay malaman ang ating pag-uusapan, napapanahon. At may pa-suspense pa. Suspense. Ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol sa mga napapanahong issue sa ating bayan. Ilang mga usapin dito sa Japan at Korea. Tapos ay dadako po tayo dito sa dalawang mainit na issue ngayon, o mga bagong balita na ating nasagap itong mga nakaraang linggo. Una na nga dyan, yung di umano, magbibigay ng briefing. Ano ba yun? Tama ba yun? Ang DOJ kay Pulong, sorry, nadulas na naman ako. Ang gulong BBM tungkol sa di umanong maaring pagsaserve ng warrant ng ICC. Kilala nyo naman kung kanino i-serve yan. Siyempre sa walang iba, sa pinakamamahal natin, sa dating Pangulo. Buti nga sa'yo, sabi ganun. Kaloka. Eto, nabalitaan din natin, itong SC ruling naman po, mga kababayan, kaugnay dito sa usapin naman ng red tagging. Mamaya, may bisita rin tayo mamaya, si Binibining Clarice Palse mula sa Gabriela. Mamaya po, sasamahan niya tayo. Muli, magandang gabi sa inyo mga kasama. Kamusta ba? Kamusta sa Korea? Well, as usual, umuulan. Oh. Sana yung ulan blessings, di ba? Yung pagbagsak ng ulan, titigil ang criminalization sa mga non-documented migrant workers, titigil ang diskriminasyon sa mga migrant workers. Sana yung ulan maging blessings din para at least pumosisyon naman yung gobyerno ng Pilipinas sa criminalization ng mga migrants. Di ba? Sana man lang yung mga matalsikan ng ulan na yan. Sa mundo ng daigdig at sana. Kamusta na nga pala yung crackdown dyan sa Korea? Well, as usual, it will last until July 30. So far, ang dami na nahuhuli, libo-libo ng mga migrants na nahuhuli. Ibig sabihin, libo-libo na ring mga Pilipino yung uuwi ng Pilipinas na walang trabaho. Madadagdag yun, di ba? Sa joblessness sa Pilipinas, which is kung titignan niyo yung mga sinulat na artikulo ng Ibon, grabe yung kawalan ng trabaho sa atin, di ba? Mga kabayan, paano po nyo? Sundan nyo po yung mga, meron na sila sa Facebook actually, hanapin nyo po yung Ibon Foundation. Marami silang mga pinopost na mga magagandang artikulo, mga datos tungkol sa kabuhayan. At yun, talagang yun ay talagang nakalapat sa lupa, ni research talaga. Walang pag-iimbot na hindi minamagic kagaya ng taga-NEDA, mukhang mahilig mag-magic Siyempre. Papaniwala ka sa survey ng NEDA.
Kaya pag ginamit sa kanila yung sarili nilang datos, naloloka sila. Sabi nga ng NEDA, pag kumakain ka ng noodles, itlog, ang ulam mo, ano na yun? Ito mahirap. Parang, hindi ka na mahirap. Parang, nasa, panggitna ka na. Yung nagsabi nun, ito subukan nyo lang, kasi ako naranasan ko yan, kaya ako sinasabi. Subukan nyo lang na kumain ng noodles sa loob ng isang buwan. Subukan nyo lang, yun yung kakainin nyo, puro araw-araw yun ang kinakain nyo noodles. Tingnan ko kung ano mangyari sa inyo. Kaya dialysis ang abutin yan. Kasi tayong mga migrants, di ba? Naranasan natin yan Yung tipong talagang nadong ka na sa edge na wala ka pang sahod, mga isang linggo, ganun yung titirahin mo, puro mga noodles, etc. Kasi kailangan mong i-consolidate yung resources mo para makapagpadala ka sa pamilya, di ba? Kaya nga, di ba? Si Taganeda rin yung nagsabi, yung 500 sa isang araw kasya. Yung membro ng pamilya ay 5. Tan-GA, mga taong tan-GA. Yan ang mahirap sa yung pag ang mismong gobyerno ang naglalabas ng datos, gusto iparamdam sa tao na okay lang kayo, basta kayo ay nabubusog. Kung nabubusog man kayo, nasasayaran ng kanin ang inyong lalamunan, ay okay kayo. Parang kailangan kumpirmahin talaga kasi paulit-ulit para bang sabi nga yung kasinungalingan, pag inulit-ulit mo ay nagiging katanggap-tanggap na totoo. Parang ganun ang dating niya. Okay lang kayo. Exactly, tama. Kayong ang hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ko pa rin maintindihan hanggang sa ngayon yung minimum wage sa Pilipinas. Na isang katerba na yata at isang damakmak na yung pag-aaral hinggil sa usapin ng minimum wage na hindi nga kasya. Di ba hindi nga kasya yung minimum wage dahil sa sobrang taas ng bilihin. Kailangan humabol sa inflation yung minimum wage. Ang problema, hanggang ngayon hindi ko pa rin magets kung anong hindi maintindihan ng gobyerno kung bakit hindi pa rin niya maintindihan ang solusyon ay minimum wage. Hindi yung, may nabasa akong article, ipinost ko nga yung article sa Facebook ko tungkol sa mga migrants, yung bakit umaalis yung mga migrants, yung brain drain, ang ganda ng article kasi tungkol sa brain drain, ang sinasabi doon, yun daw mga professionals, mga engineers, especially daw yung mga health workers ay lumalayas ng Pilipinas. Ano may sagot ng presidente ng Pilipinas? Yung paborito mong presidente, sir. Paborito mong presidente. Ang sabi niya, incentives, cashew scholarship, etc. Sabi ko, where on earth humugot ng di ba? Napakalabo Ang problema, hindi mo inuugat. Incentive daw. Di ba? Nandun nakalagay na sabi niya, bigyan mo sila ng scholarship incentive. Say, for example, 2 years ka muna magtatrabaho. Pag binigyan ng scholarship, that is not the point. The point is, meron ng programang gobyerno dyan, yung government scholarship. Marami na, existing na yan. Since 90s, meron na yan Yung study now, pay later, parang ganyan yung schema. Tama. Marami yan. Pwede sa mga state universities, meron din sa mga ehensya ng gobyerno, gaya ng DOST. Kaya yung mga scholar ng mga congressman natin, may ganun yan na parang pagkatapos ng kolehiyo, ay magtrabaho muna kayo sa Pilipinas, mapa-private yan, o public. After 5, dati 5 years nga Ngayon, binabaan pa na ni paring Dayon yun. Ginawa, 3 years na lang. So, hindi ba sila nagtataka? After say, for example, 3 years or 5 years, whatever, lalayas pa rin yung Pilipino at aalis sa Pilipinas. Kasi nga, hindi nga sapat yung sahod. Hindi kayang bumuhay ng pamilya ng sahod. Hindi so, ano bang mahirap unawain doon? Diba? Kung mayaman ka kasi, hindi mo nakikita yun kasi hindi ka naman sumasahod Dividendo ka hindi nga yung sahod pa yung isang problema Alam mo, kaya umaalis yung mga kababayan natin kasi walang trabaho. Sino isa pa yun. True. Diba? True yun. Sino magpapasahod sa tambay? Makatrabaho ka pa nga ni pambili ng wala
sasabihin sa iyo ng mga congressman yan, pinaparinggan niyo ba kami? Hindi kami pinaparinggan. Sinasabi namin sa inyo, mga GA kayo. Di ba? Mag-react dyan, kaya mga senador diba, tsaka congressman. Yung minimum wage, malaking problema na yan sa atin. Pero, mas malaking problema yung unemployed. Yung mga... Tumaas daw eh. Yung mahigit 10 milyon na mga kababayan natin na nasa labas ng bansa. Bakit ba nasa labas ng bansa? Kasi walang trabaho talaga sa Pilipinas, no? Isipin mo yun, sabi dun sa nabasa kong article. Yung 10 milyon na yun, pabalikan mo sa Pilipinas, di tambay din yung mga yun. Exactly. Diba? Ano may nabasa kong article? Sabi pa doon sa nabasa kong article, ano daw? Number 3 tayo sa pinakamalaking mga citizen na nasa labas ng bansa. It's like tayo yung umikatlo tayo sa China at Japan. China at India. Could you imagine that? 'Di ba? Sumunod pa tayo sa malalaking bansa na 'yon. Samantalang yung Pilipinas, sila lang ang populasyon ng 100 million, 'di ba? Bilyon ang populasyon ng mga 'yon. And yet tayo ay ikatlo sa pinakamalaking nag-e-export ng tao sa labas ng bansa. Napakalinaw naman nun eh. Commodity, 'di ba? Commodification of migrants. Malaking porsyento ng mamayang Pilipino. Ito mga manggagawa ito, professionals and so. At kung ikukumpara nga yan, tama yan. Kung ikukumpara yan doon sa yung porsyento ng populasyon, halos 10% ng populasyon ng Pilipinas sa labas ng bansa. Compare naman doon sa bilyon-bilyon mga katao sa India tsaka sa China, malaking porsyento po yun sa sabihin in terms of percentage per population o ng populasyon, tayo ang nangunguna actually. Exactly. Doon ganong aspeto. Kung percentage ang pag-uusapan, di ba? Oo, tayo. Ano yun, nakakabahala, di ba? Nakakabahala yun kasi while yung mga ibang bansang yun ay nagsipag-unladan habang yung mga tao nila nasa labas, tayo, yung gobyerno natin nahirati na sa pagtanghod sa mga remittances ng mga OFW, tapos wala namang improvement, 'di ba? Binubuhay ng OFW. Meanwhile, yung mga OFWs katakot-takot na hirap na diskriminasyon, kriminalisasyon, etc. ang inaabot sa labas ng bansa. 'Di ba? Which is nakakabahala. Isipin mo, sa labas ka ng bansa, sa Pilipinas pa lang yung paglabag sa karapatan tao ay ganun-ganun na lang dahil sa kalagayan sa atin sa politika at sa ekonomiya, di ba? Talagang mag-aalsa yung mga tao dahil nagugutom. So, it's either mag-alsa ka o lumayas ka, di ba? Ganun yung nangyayari. It's either lumayas ka o mag-alsa ka. Mga kababayan natin ang bumubuhay, di ba, sa bumubuhay sa ekonomiya ng bansa natin. Yung mga OFW, no? Talagang gagawin niya ng gobyerno kasi paano niya papaunlarin? Kasi wala nga talaga siyang sistema o programa para sa kabuhayan ng Pilipinas o ng mga mamamayan niya. Di ba? Walang malinaw. Halimbawa, sa magsasaka na lang. Ano ba yung malinaw na programa nila para sa magsasaka? Sa manggagawa, wala rin. Yung jeepney nga talagang ipini-phase out nila para pumasok yung malalaking foreign mga businesses, di ba? Mga investor. Para, kita mo yun, hindi ka na nagkikreate ng trabaho, babawasan mo pa yung pinagkakakitaan ng maliliit, di ba? Tatanggalin mo pa. Ilang libo na naman o ilang milyon na naman yung mawawalan ng trabaho pag nangyari yan. Di ba? Tama. Kaya ang gusto nila, lumabas sila yung mga kababayan natin pumunta maging OFW kasi gagatasan na naman. Kung ano na naman anong sabi daw? 33 point something billion?
Last 2023 ang Oo. pinadala ng mga OFW sa Pilipinas. Mas daw Wow. yan ng halos 3% mula nung nakaraang taon. Impressive. Yes, impressive. Congratulate po tayo ng ating gobyerno. Though implied yun, Congratulate tayo. congratulate. Pero Hindi naman direct. yung Kung makakongratulate yung kayo, ginagawa wagas, hindi nyo nila- naman tinutulungan dito. yung ginagawa naman nila pahirap pa rin sa mga OFW. Diba? Ayan, pag-usapan natin yan. Yung Pag-usapan paghihirap. natin yan. Yung, mas maganda kasing pag-usapan to, yung nagaganap kasi sa atin sa labas ng bansa. Itong criminalization ng migrants, paglabag sa karapatan tao ng mga migrants, etc. Malaki ang kinalaman nito sa kondisyon sa Pilipinas eh. 'Di ba? Gaya nga ng mga pinagsabihan at pinag-usapan na natin kanina pa. Na yung labor export program, yung exodus of migrants going out of the Philippines ay malaki ang kinalaman sa kondisyon sa Pilipinas, 'di ba? Kaya maganda sigurong alamin natin magandang idugsong natin, alamin natin kung ano talaga 'yon. Pero siyempre, gusto ko muna mag-commercial kasi ganda ng t-shirt ko Taas mo. Pakita mo muna. Yeah. Pakita ko muna 'yan. O, 'di ba? Commercial. Ang sabi. Ang sabi ay, ako ay Pilipino, atin ng Pilipinas. Oh. Ako ay Pilipino, atin ng Pilipinas. Papakita ko rin. Kapag ang gobyerno, ganitong ginagawa. Yes. Diba? Yung mamamayan ang pinagsisilbihan. Oo. Ako din. Meron kaming dito sa migrante. Serbisyo, hindi negosyo. Di ba? Walang audio. Wala ang audio. Oo, si yung pumasok ng guest natin kaso nalag. Sige. Okay. Anyway, hintayin natin maya-maya si Clarissa, at kakapiling natin siya mamaya dito, kaugnay nga doon sa ito yung balita, kaugnay dito sa desisyon ng Supreme Court kaugnay sa red tagging, at itong napipinto, di umano. Ito, puro sabi natin, di umano. Parang lahat, puro noon sinasabi, andyan na, pupunta na. Malapit na raw pong iserve yung warrant para kay Tatay Diggs. The girl. The girl. Ito pa, trivia. Ewan ko kung trivia yung nga ba ito. 10 taon na rin pala, bumula nang mapirmahan ng Enhanced Defense Capabilities Agreement o yung EDCA between United States and the Philippines. Alam naman po natin, ang EDCA, sabi nila, ay supposed to be makakatulong ito para doon sa modernization ng ating armed forces, para naman sa pagdepensa ng ating teritoryo at iba pang mga bagay. Yan, bago tayo tumungo doon sa ating guest mamaya, sa ilang mga programa po natin, kahit sa ibang mga plataforma o diskusyon, tatalakay na rin po itong EDCA. Basically, sabi nga natin, ang totoo, hindi naman nakinabang ang Pilipinas dyan. Yung mga sinasabing armamento, kagamitan o kasanayan na ibinibigay di umano o ibinabahagi sa atin ng Amerika, okay na, nabibinig po na kami. Hindi naman yan libre. Lahat yan loan. At the same time, yung paggamit nila ng ating mga pasilidad, yung mga kampo na kanilang ginagamit, kampo ng AFP at iba pa, at yung mga bagong kampo na kanilang ginagamit ngayon, nagme-maintain po niyan pondo ng bayan natin. Akalain nyo yun, na ang pondo natin ay ilan ba kaya? Parang 14 o 15 trillion. Malaking bahagi niyan nilalaan para sa AFP modernization plan at yung gamit para sa depensa di umano. Pero makikita naman natin paulit-ulit itong pang-uudyok at pang-uudyok at ng China sa ating mga karagatan. At hindi rin naman may magawa ng ating gobyerno na tindigan at panghawakan ang pagkapanalo natin mula sa UNCLOS. Yan, ay panalo nung panahon ni former President ni Noynoy Aquino. Pero pagdating kay Duterte, binitawan niya yan. Kasi nga, ching, 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 ching. Sabi niya,
good buddies sila ni Xi Jinping. Gobyerno ng China daw, at hindi nga naman sila kaaway, hindi tinuturing na kaaway, kundi as winelcome, ng administrasyon ni Duterte, ang Chino. Anyway, matagal naman na tayong may relationship with the Chinese. Panahon pa ni Gloria yun eh. Wala sa mga businessmen, sa kanilang mga tao, pero yung relationship, open relationship and mutual sa kanilang gobyerno, ibang bagay. Mas yan tumingkad ng panahon ni Duterte. At kung titingnan natin, talagang mas nakinabang ang gobyerno ng China sa mga deals with the former administration. Isa na nga dyan, yung di umanong gentleman's agreement. Gentle pala ang Katay Diggs. Hindi ko ilang libo pinapatay ko, tatay, tapos gentleman. Sorry. Ayan nga, at papasok na po ang ICC. Kaya merong investigation. Papatayin ko kayong lahat. Malaking kahunghangan yung EDCA. Kasi actually, basically, binalik nila talaga yung base eh. Inunti-unti lang, di ba? Visiting Forces Agreement, etc. Until naging EDCA, ginawang enhance. Pero the sad fact is, doon sila nakalagay mismo sa gitna ng base ng Pilipinas. Nandun siya sa loob ng base ng Pilipinas. Yung base nila sa loob. And they can do anything within the base. Oo. Yung nagbabayad ng base. Ginawang padpaw yung mga Pilipino, di ba? Kaya tinanggal nila. Ngayon, pagbalik nila, gobyerno na yung nagpopondo para doon sa mga facilities nga. nila. Sipin mo, ikaw na nagbabayad, wala silang bayad, tapos para kang padpaw. Di ba? Binabantayan mo sila doon. May libre bantay, libre bayad, etc. Di ba? Anong benefits mo doon? Bibigyan ka ng armas na second hand. Yun nga. Teka. Sige, at mamaya, isa lang din natin yan. Baka may komento ang ating guest. May komento sigurado yan. I-introduce na natin ang ating bisita ngayong gabi. Okay, sige. We are very, lucky, honored. Dali, pasok natin. Muli, siguro parang second time na ito, nag-guest natin si Clarice sa ating programa. Si Clarice Palce po ang Secretary General ng Gabriela. At yan, makakasama po natin siya. At, naka-mute siya, I think. Pero po siya, nag-beg siya na baka pwedeng dahil mahina ang connection or may problem ang kanyang webcam, ay boses lang ang ating sasamahan niya tayo through voice call. Live naman po siya na makakapiling natin ngayong gabi. Magandang gabi sa iyo, Clarice. Welcome uli sa Radyo Migrante. Oops, nakamute ka, Clarice. Mute. I-unmute mo lang yung microphone mo. Sa baba, meron siyang... Ayan. Yes! Hello? Ayun. Okay. Ayun. Magandang gabi. Magandang gabi ulit sa inyo, Chat, RD, tsaka kay Edsel. Mula sa Gabriela, maraming salamat ulit sa imbitasyon para sa makabuluhang talakayan natin ngayong gabi. So, salamat ulit sa pagpapauniksa. Thank you. The pleasure and the honor is ours. Sabi nga, At siyempre, gusto namin talaga na makapiling kayo mula sa ating mga kasamang organisasyon sa Pilipinas. Yung gabi, medyo special din na gusto na mula sa grupo ng mga kababaihan, samahan ng mga kababaihan sa Pilipinas ang ating inimbita. Kasi nga bukas, rin naman, Mother's Day. Yes, oo. Mga nanay, nakasapin ng organisasyon. Maligayang araw ng mga ina. No. May nagtanong nga sa akin binati ko na raw ba ang ina ko? Sabi ko, binati ko na. Sabi ko. Chinat ni Chat ang kanyang mama. Ganun. Hindi, sama ng tanong nga. Sama din ng tingin ko Sabi ko, binati ko na. Hindi, sorry. Sige, tuloy.
Susunod ka mo, gagawa akong group chat. Happy Mother's Day. Ayan, Happy Mother's Day po. Ayun lang Lalo na pala sa po mga sa mga mga mother na nakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Mabuhay po kayo. Yun Taas sa ka mo, mga viewers mga po kasama. natin, baka po meron kayong katanungan mamaya, pwede nyo pong Yes. i-chat dyan sa chat box natin para masagot ng ating bisita. Yan. Pipikit na lang ako para ma-imagine kung nandyan si Clarice. Yung picture. Sige. Anyway, ito Clarice, itong nakaraang, at least this week, nabalitaan nga natin na una siguro, baka kaugnay dito sa itong mas mahalaga para sa atin, yung kaugnay sa bagong desisyon ng Supreme Court doon sa inihain na writ of amparo ng former bayan mo na representative kaugnay sa red tagging at naglabas nga ng desisyon ng Supreme Court in favor doon sa claimant, ano ang sa tingin nyo ang nito, kumbaga immediate implications at mga mahalagang punto na dapat alalahanin sa usapin ng desisyon ng Supreme Court na ito para sa Gabriela? Oo. Well, para sa Gabriela, magandang balita ito, no? Hindi lamang para sa mga naging biktima ng red tagging at terrorist labeling, kundi lalo na para sa mga ordinaryong mamamayan, no, na nakaranas ng chilling effect mula doon sa mga kaso ng red tagging na nagli-lead sa illegal arrests, pagsasampa ng mga trumped up charges, abductions and even killings, no. Doon sa huling ruling, no, ng Korte Suprema noong May 8, dineklara nga ng Supreme Court, no, na ang red tagging, vilification o paninira, labeling at guilt by association ay banta sa karapatan ng tao sa buhay, kalayaan at seguridad, no. So finally ngayon meron ng malinaw na definition, no, yung ating korte kaugnay nung red tagging, kasi nung mga nakaraang panahon yung NTF-ELCAC lagi nilang sinasabi na ang red tagging ay gawa-gawa lang ng mga aktivista, gawa-gawa lang yan ng kaliwa. So at least ngayon meron ng malinaw na definition yung red tagging, at itong recent ruling ng Supreme Court isa siyang landmark decision, no. Magbubukas siya ng puwang para maging accountable yung mga todo-todo at rabid na red taggers, no, dahil yun nga sa matagal na panahon ginigiit natin, no, ng iba pang mga people's organizations na walang ibang dala yung red tagging sa buhay ng bawat isang individual kundi kapahamakan. So para sa Gabriela, malaking sampal sa mukha, no, ng NTF-ELCAC yung recent ruling ng Supreme Court kaugnay ng red tagging. Yes, kumbaga kami naman dito rin sa programa namin, kami rin may isang one point na red tag na rin kami dito yan ay may talagang epekto, kung hindi man sa amin, doon sa mga sumusubaybay sa programa o kaya naman sa mga kasabi ng organisasyon namin na nagkakaroon siya ng ng epekto talaga at tama, magandang panghawakan itong desisyon ng Supreme Court na ito in terms ng siguro bahagi ng ating paraan para naman ipagtanggol yung ating karapatan sa pamamahayag at yung magkaroon lang ng level field para doon sa na define na nga ang red tagging. And dito ba sa decision ng Supreme Court, siguro follow-up question lang, no? Meron ba may sinasabi ba o implikasyon ba ito na in terms of doon naman sa panig ng mga non-red tag, ano ang kaso o pwedeng ang nagawin natin ng mga binibiktima nito para naman doon sa pagkakamit ng hustisya? Una, ito ba ay
siguro opinion lang mula sa inyo, hanggang saan ang gamit nitong ruling na ito para sa atin at sa mga karaniwang tao? Mm. Actually, itong recent ruling na ito ng Supreme Court, although isa siyang mahalagang hakbang doon sa pagkakamit ng hustisya at proteksyon sa mga biktima, kasi sa mga ginawa noon ng state security forces, lalo na sa pangunguna ng NTF-ELCAC, hindi simpleng nasira yung buhay ng mga biktima eh. In fact, maraming napaslang, maraming dinukot na hanggang ngayon ay hindi pa natin natatagpuan. Maraming mga kumakaharap ng mga gawa-gawang kaso gaya ng anti-terror law, na ang pagkakapare-pareho ng narrative ng mga victims, naranasan nila yung mga ganitong cases after nilang ma-red tag, no? So ang recent nga nating napag-alaman, no, na may mga sinampahan ulit, no, ng mga anti-terror law cases tsaka terrorist financing recently, na mga kilalang aktivista na sa matagal na panahon ay nire-red tag, no, ng AFP, ng PNP at ng NTF-ELCAC. In fact, sa tala ng human rights community, parang nasa 98 individuals na yung sinampahan ng kaso ng Marcos Jr. administration. Though may mga dismissed na mga ilang kaso, pero nagmo-motion for reconsideration ang NTF-ELCAC at ang AFP, nananatiling may 28 cases against activists at meron pang 22 cases na nasa fiscal pa lang. So, parang ironically, kapag ikaw yung gumagawa ng mabuti, ikaw yung nananawagan ng hustisya, ikaw talaga yung bibiktimahin ng mga anti-people policies. Kaya, though may ruling, may recent ruling ngayon na pwedeng magamit at least sa pagdepensa doon sa mga cases na nakasampa, pwede rin itong gamitin para mas mapalakas yung mga kaso doon sa pag-hold accountable sa mga red taggers. So sa pagkakaalam ko, merong mga iniipong ngayon cases para mag-legal pushback, no, sa mga red taggers na sa matagal na panahon ay hindi napapanagot doon sa kanilang violations. Tama. Wow. Marami sabihin kay itong si Da Junior tatahimik, akala mo. Pero ilan yung cases na isinampa sa administrasyon niya mag-umpisa? 98 cases, 98 cases. 98 ang cases kaugnay ng anti-terror law. Na puro yan, puro red tag yung sigurado yan. Yes, Trump up cases. For sure. Yes, Oo, tapos meron tayong mga recent data na nakalap din na parang, kasi kung gusto nating malaman yung human rights situation sa Pilipinas, kailangan nating himayin yung mga violations sa civil and political rights, no, sa kahit sa panahon lang ng Marcos Jr. administration. So yun nga, meron tayo ngayon dito sa Pilipinas na Executive Order 70 na nung panahon pa ni Rodrigo Duterte pinirmahan, no, na pinagpapatuloy ngayon ng Marcos administration, isang executive order na nagbuo doon sa rabid red tagger na NTF-ELCAC. And kasabay niyan, meron tayong mga regional plans or operations gaya ng Memorandum Order 30 na naglalagay sa mga malalaking regions gaya ng Negros, Samar, tsaka Bicol sa state of lawlessness. So parang de facto martial law yung nagaganap doon. Oo. At syempre, nandyan din yung anti-terror law at saka financing terrorism cases laban sa mga aktivista. So parang as of July 2022, mula nung maupo si Marcos Jr. sa Malacanang hanggang November 2023, which is last year, nagsikap yung human rights community na mag-document ng mga violations sa civil and political rights. So ang nakalap natin, merong ito yung mga documented pa lang, hindi pa natin napag-uusapan yung mga undocumented na mga cases. So meron tayong
documented na 87 extrajudicial killings sa panahon ni Jesus. Marcos. Merong 12 enforced disappearances o yung mga desaparecidos. Meron tayong data na 39,769 victims ng indiscriminate firing. Kasi matindi yung militarization actually ngayong administrasyon sa countryside o sa kanayunan, no, sa mga probinsya. So marami ding victims ng aerial bombings. So meron tayong 22,000 victims. Meron tayong 24,600 victims ng forced evacuation gawa nga ng extreme militarization sa kanayunan. At meron din tayong 316 illegal arrests na na-document sa panahon ng Marcos Jr. administration. So, relatively, yung current political situation sa Pilipinas ay hindi naman talaga nag-iba, no, sa nakaraang administrasyon, no. We can still say na we are under de facto martial law kung para sa Gabriela kasi patuloy naman yung paglabag ng estado sa karapatan ng mamamayan, kaliwat kanan yung red tagging, yung harassment, intimidation, arrests, killings, and actually yung abductions recently nagtutuloy-tuloy siya even in broad daylight, 'di ba? So sobrang impunity talaga yung meron sa administrasyon na to. At nananatiling yung buhay ng women human rights defenders sa Pilipinas ay nasa palagiang panganib. So ito yung kinakaharap ng mga Pilipino, no, sa panahon ng Marcos Jr. administration. Yes. May tanong lang ako, no? Clarice. Yung ruling ba ng Supreme Court doon sa red tagging makakapag ano ba to anong tawag ba doon? Makakapaghinto doon sa ginagawang panra-red tag ng NTF-ELCAC? So, Oo. Actually, hindi pa natin masasabi na mapapahinto kasi ang ginawa lang ng Supreme Court ay i-define kung ano ang red tagging. Kaya ang pinupush natin dito sa Pilipinas actually yung mag-enact ng batas na talagang mag-hold accountable. Parang outright niyang sasabihin na masama ang red tagging at hindi dapat ginagawa. So yung Makabayan Bloc, meron siyang filed bills, human rights defenders bills sa Congress. At napakaraming mga House resolutions na fina-file para pahigpitin yung pagpapanagot doon sa mga red taggers. Pero at least meron tayo ngayong definition na pwede nating gamitin, no, sa korte once na we file cases, no, against red taggers. Kumbaga, naisip ko nung makita ko yung tungkol dyan sa ruling ng Supreme Court, pumasok sa isip ko, wow, meron pa pala tayong hope for democracy. May konti pang natitira kasi somehow yung check and balance medyo gumana. Kasi di ba, yung check and balance medyo gumana. Talagang ininterpret ng Supreme Court na ito ay ito yan. Nahiya lang? Sa panahon ng Marcos Sr., rubber stamp talaga silang lahat. Pero at least pumosisyon yung Supreme Court na pwedeng pumunta sa mas paborable sa mga taong ino-oppress ng Estado. Di ba? Which is, medyo nagbigay ng konting pag-asa na talagang, hindi pa naman siguro ganun ka-hopeless yung Pilipinas. At talagang, ang ganda ng definition malaking bagay ito para sa mga, lalo na sa Gabriela, no? Yung Gabriela, numero 1 ino-oppress ng, nakalista talaga kayo lagi sa mga, sa, anong tawag doon? Seminar ng NTF-ELCAC Yung Gabriela palaging nando. Paborito kayo ng NTF-ELCAC na ilagay. Kaya anong nangyari kay RD? Ba't nawala? Naku, nalaglag ang ating guest, I think. Nalaglag din. Oo, nalaglag din. So, napakaganda na diniscuss ni Grabe, babalik siya siguro. Nalaglag lang. So, nalaglag RD yung ating bisita. Naman sa Pilipinas.
Okay. Yung internet kasi nakakabit sa lata ng Alaska. Kaya lang, Ayan. na ano Sa ko, tanong mo, Alaska. yung ruling ng Supreme Court, ruling lang to pero wala tong ipin no. Wala Dinefine. pa rin. At least meron siyang Dinefine definition na galing sa Supreme Court, hindi definition ang galing lang sa katang isip, di ba? Actually, Sabi ang nga susunod pwedeng na- Actually, ang pwedeng ang mangyari dyan ay bigyan ng ngipin. Ibig sabihin, i-criminalize yung red tagging. Yun yung maganda yung dahil- sinabi ni Pwedeng yun ang maganda sa gamitin yan. sinabi ni Clarice, di ba? Na nag-file ang bayan muna ng case ng bill para Mga bigyan ng bayan ngipin yung definition ng Supreme Court, which is tama yun, tamang hakbang yun kasi sila talaga yun ininterpret ng Supreme Court yung batas Ito yan, sabi niya, ito yan tingin namin diyan bilang legally, ito yan. So kayo yung gumawa ng ngipin, di ba? So maganda yun, sana maano yung bill ng bayan muna. Sa tingin natin, medyo alam mo naman, tsa-tsa yata yung natupag ng mga kagalang-galang at mga Again and again. Ito mga sir, mga dakilang congressman at mga senador. She's back. Ito, may benepisyo ang taong bayan dito sa batas na ito kung sakali man. At baka naman, mga sir. At ma'am. Bago yung tsa-tsa siguro, unahin nyo muna yung mamamayan. Oo, ito, protection natin ito At pangalawa, yung ahensya na binuo ni Digong, na parang niya yan lunsaran ng panggigipit at panghahara sa taong bayan, yung NTF-ELCAC. Dapat buwagin na yan. 10 billion at least, 10, 20 billion ba ang budget niyan this year, na napupunta lang sa walang kapararakan, Ayan, si Mga kababayan, malapit ayan na na ulit si Clarice. yung mga may question po sa mga nanonood, baka may question kayo kay Clarice ng Gabriela, Secretary General ng Gabriela. Please pakilagay lang po sa chat box yung gustong mag-comment sa comment lang ninyo yung inyong questions and sisikapin pong sagutin habang nandito po si Clarice, habang hindi siya ulit nahuhulog sa ating After po nito, pwede nyo pong mapakinggan ulit ang aming episode ngayong gabi sa Spotify. Yes. Hanapin nyo lang po ang Radyo Migrante. Ano bang tawag dyan? We are Spotify version. Oo. Meron po kaming naka-post din naman po doon yung aming Spotify page. So kung pag in-upload po namin itong program na to, nandun din yung link ng Facebook, YouTube channel, and Spotify. So sinisikap naming makapaglagay din sa iba, like Apple, kaya lang magandang addition yung Spotify kasama chat kasi ako habang naghuhugas ako ng pinggan, kaya naman habang tawag dito, nagmamaneho, pwede kang habang nag-aano kayo, naririnig niyo yung kinikwento ni pwede kang may earphones diyan, ganun. Naka-earphone ka lang, naririnig mo yung magandang boses ni Clarice ng Gabriela telling you about 98 Hello, cases. Clarice, andiyan ka na ba ulit? Relax lang po kayo habang ikinikwento ni Clarice yung Clarice, medyo naka-ano ka ulit, naka-mute. Naka-mute ka. Naka-mute ka pero pumapalo yung yung audio mo, pero dahil naka-mute yung microphone mo, hindi ka namin madinig. Ayan, hello. Ayan. Yes. Yun, finally. Sorry, alam niyo naman ang internet sa Pilipinas. Sobrang baga. Kung kayo, pag siya kasama niya, tahabol ng senator to, yan ang unang bill. Yan ang kauna-unahan ko. Pag ako nanalo. Marami na naman mga ngako. Ako nanalo. Malapit na 2025, Nako, yan. Ay, oo. Sabi ko malapit na naman. Kaya, kita mo, meron pa nga mga namibigay na ng mga scholarship ako nakikita dyan Buhay na buhay. Tapos, diba? ano kayang balita sa Uniteam? Balita natin, ito, nakita rin natin sa balita na parang 2 weeks ago. Wala nang Uniteam. Kasi may ICC na
Oo nga, ano ba ang pagtingin natin dito kung sa usapin yan ng mga makabayang grupo kasama na of course tayo Yung baraga nilang dalawa, di ba? siyempre Oo. pabor tayo diyan of course pero Clarice, Yes. Siyempre. ano bang Oo. pwede mo kami ma-share? Ano ba ang opinion ng Gabriela sa usapin na ito? Oo. So, para sa Gabriela, definitely, wala nang unit team. Oo. So, ang sabi nga ng mga nasa community, no, natin dito sa Pilipinas, ang sinasabi nila, ano na yan fentanyl versus cocaine ang naglalaban. Oo. Oo. Tapos, ano siya para siyang bumabalik kay Duterte, no? Kasi matindi yung war on drugs nga nung panahon ng administrasyon niya dito sa Pilipinas. Tapos this parang nitong nakaraang linggo, mababalitaan natin na yung Department of Justice ay nagpe-prepare na ng briefer para kay Marcos Jr. sa possible arrest ni former President Duterte tsaka kanyang mga tauhan, no? At yung posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. So, syempre, syempre para sa atin, parang pinupush talaga natin na mapanagot yung nakaraang administrasyon sa crimes against humanity na ginawa niya, no, laban sa mga kababayan natin. So, syempre yung ICC naman, ang inquiry niya kaugnay nung crimes against humanity, which is perspective na hindi ine-examine ng mga local courts dito sa Pilipinas, kaya kinakailangang mag-intervene. Tsaka yung war on drugs kasi isa siyang state policy, no, nung nakaraang administrasyon. So kung babasahin natin kung bakit kinakailangan na mag-intervene ng ICC, dahil halimbawa dito sa Pilipinas, bukas yung mga opisina, bukas yung mga ahensya, pero may ongoing investigation ba kaugnay ng war on drugs, no? Wala tayong alam, no, na mga top officials na nag-implement ng war on drugs na iniimbestigahan, wala, no? Wala kahit isa. And for Gabriela, that's the problem, no? So, itong mga issue na to, itong mga cases na ito ay hindi man lang umaabot sa Philippine courts, no? So, sino yung may kasalanan kung bakit di nagmo-move on yung mga kasong ito, no? So, well, to some extent, Philippine government, no, ang may pananagutan kung bakit hindi iniimbestigahan, no, yung laganap, thousands of Filipinos yung pinatay nung panahon ni Duterte, no. Kasi pag halimbawa naglakas loob ang mga biktima na magkaso ng kaugnay ng war on drugs dito sa Pilipinas, susuportahan ba sila ng mga police na first line ng investigation? Syempre hindi, kasi sila yung nakasalang dito sa war on drugs, no? They would tell us na they're just implementing a state policy. They would tell us na it just ended up na may mga napatay na tao. Kaya sa ganung argumento pa lang ng state security forces natin, walang magiging hustisya, no, sa ganitong konteksto. Kaya sabi ng ibang mga bansa, no, na hindi na lang to basta usapin ng gobyerno ng Pilipinas, hindi na lang to individual or national responsibility, kundi responsibility na ng mamamayan ng buong mundo, ng all humanity, na i-prosecute yung ganitong mga kaso, lalong-lalo na yung crimes against humanity nung panahon ng war on drugs ni Duterte. So, ano talaga, we do hope na matupad o masagawa yung warrant of arrest, no, sa former administration, lalong-lalo na yung mga pinakamatataas na opisyal na hanggang ngayon ay nagpaplano pang tumakbo, no, sa 2025, no, nag-aasam pa. Wow. Kaya kailangan talaga maitulak natin yung accountability ng nakaraang administration. Nakakatuwa kasi dito sa kinikwento nga ni Clarice, no, tungkol din sa ICC. Habang yung dalawang panig ay hindi na nga sila unity, wala na silang unity, ano. Anyway, nananawagan ng unity yan sa mamamayan. Habang nananawagan ng unity sila, nag-aagawan sa kapangyarihan.
So sila, Yes. nakakatuwa kasi doon, nag-aagawan sila sa kapangyarihan. Gaya nga ng sinabi ni Clarice, natutuwa kasi ako doon sa war on drugs. Tapos dalawang bangag yung nag-aaway. So war on Yes. drugs, di ba? It's kind of funny. Hindi na nga Yeah. war on Ano, drugs. di ba? Habang yung mamamayan sumisigaw ng hustisya. Sana yung mga manonood natin makita ito itong gaano kabulok itong prevailing na nangyayari system na nangyayari sa mga politiko sa Pilipinas. Habang itong mga ito na may mga record ng pamamaslang, pagpapahirap sa mamamayan, pagbabaon sa utang sa Pilipinas, napakadaming record nitong dalawa na ito. Nitong nag-aaway na parehong bangag, 'di ba? Kaya nga sinasabi it's fentanyl versus versus cocaine, yung labanan. So, ang mamamayan hindi dapat sumaside kundi naninindigan. Naninindigan talaga na hindi interest namin yung kailangan ninyo. Kung ayaw ninyong sulak yung interest namin, kasi nagmamani-obrahan to kaya binubuksan nila yung ICC eh. 'Di ba? Nagmamani-obrahan sila sa politika para ipitin yung isa. So, iipitin niya yung isa, so binubuksan niya yung pinto. Habang yung mamamayan sumisigaw ng, "Oy, hello! Paano kami? Wage hike, jeepney phase out, etc." Diba? Red tagging, etc. Isinigaw na lahat ng mamamayan. Hindi nakikinig ang mga tinamaan ng kulog na ito. Tama. Di ba? Kaawa-awa ang mamamayan. Tapos magtataka kayo, ba't dumarami aktivista? Delikado pa niyan. Ito, nagpe-prepare na sila para nga sa 2025 elections. Tatakbo pa. Ang malupit pa rito, yung usapin na ginagamit ng isang kampo ng mga faction sa politika na ito. Ang di umano, yung hustisya, na pinapanawagan natin, ginagamit nila bilang weapon, against sa kanilang mga political enemies. My God. Yun nga, yung yun namang pagpasok ng ICC, and so, yan Yes, oo. ginagamit din naman ng kasalukuyang administration to quash itong mga natitira pang click, tawag dito, katropa ni Duterte sa gobyerno, and even to target the Dutertes, At sa isang banda naman, itong mga Duterte, ginagamit din naman yung issue ng pagiging addict, di umano ng Pangulo, ng pagkasalukuyang Pangulo, and then yung issue ng Taliano Gold, and so para, alam nyo na, itulak ang tao na magprotesta laban sa kasalukuyang gobyerno. Yung bang ganito, yung siklo ng politika na ang talagang ginagamit yung kanilang pwesto, kapangyarihan, para manipulahin. Hindi lang yung resulta ng eleksyon, kundi mismong yung naratibo. Kaya maganda rin na kumbaga nagpapahayag tayo ng ating pagsusuri at tindig sa mga ito to help patulungan ang ating mga kababayan na tingnan at pumosisyon sa usapin nung dapat pinagmumulan kasi nito yung katotohanan. Yung katotohanan lagi namang isa lang yan. Depende lang kung sino maingay, minsan natatabunan ng katotohanan. Anyway, nalaglag na naman si Clarice. Ang tingin ko yung internet niya nakasabit sa hindi liit, parang gano'n. Ganon. Kapit lang, Clarice. Anyway, sige. At mamaya, pagbalik ni Clarice, hingan na lang natin siguro siya. Ano ba yung talagang pinakang parting words, pag makabalik ka pa sana, please. Oo. And then maganda rin, yung inilatag ni Clarice kanina, para bang kung titignan natin, itong usapin ng una yung SC ruling sa isang banda at yung ICC di umano magsaserve na ng warrant o nagpe-prepare na para iserve ang warrant para sa mga promotor ng war on drugs. Ito po ang gusto po sana natin na bahagi sa layunin ng programa ngayong gabi ay maglinaw na at maglinaw at sawatahin yung ilang mga grupo o entidad na ginagamit ang naratibo na ito para di umano magkaroon ng sense
political advantage. Oo, pero mas ano pa yung bang ginagamit itong ganitong klaseng mga kondisyon para sabihin na, mas mabuti ang kasalukuyang administrasyon kaysa nung nakaraan. Kasi una, hindi daw nagmumura, very statemanly, ang tawag dito, na para bang may sense of, tawag doon, may stability in a way, at gumagana ang sistemang panghustisya sa administrasyong ito. Yun po, ang isa sa Yan, mga narrative. maganda yung sinabi mo kasi napatunayan, yan, documented yan yung sinasabi ni Clarice. Hindi yan kathang isip lamang. Di ba? Hindi yan kathang isip lamang, kundi dokumentadong mga cases nang magmula nang umupo ang rehimen ni Marcos ay hindi naman nagbago halos yung kondisyon. Kundi Yung lumalala polisiya. pa rin, ganun pa rin yung paglabag sa karapatan tao, ganun pa rin yung lagana pa rin ng NTF-ELCAC, which is a blessing na ang Supreme Court ay ininterpret na yung red tagging ay banta sa buhay, kalayaan at karapatan, di ba? So ano ito? Magandang opportunity ito na hindi naman pala ganun talaga. Meron pa ring somehow we have hope maliban sa ating sarili na nanindigan yung Supreme Court para magamit din naman ng mamamayan na idepensa yung kanyang sarili. Yung naipanalo o nagbunga yung pagpapile ng dating representative ng Bayan Muna, no? Si Attorney Nery Colmenares. Pero yung yung pagbabago, yung katulad niya kanina sinasabi ni RD na nagpapabanguhan sila yung magkabilang posisyon, no? Pero tingnan din natin, no? Wala pa rin talagang nagbabago sa ekonomiya ng ating bansa. Lalo na lulugmok doon sa inflation, no? Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, di ba? Dapat ayun yung kaysa magbangayan sila, adik ka, mamatay tao ka, gawin nila. Paano ba aayusin yung kabuhayan ng mga mamamayan, di ba? Sa totoo lang, talagang wala silang, tama yung sinasabi ni Ka-Edsel, ano? Sa totoo lang, kaakibat ng kainutilan ang violence eh. Di ba? Kapag inutil ka, you cannot do anything. Wala kang maisip para resolbahin yung chronic na problem or ayaw mo talagang resolbahin kahit na alam mo. Ang tendency is to suppress yung idea na progressive eh. 'Di ba? Yung progresibong idea, say for example, nananawagan ka ng tunay na agraryo sa lupa. Lupa para sa mga magsasaka. 'Di ba? Bangga yun sa interest mo. Although alam mo, kailangan talaga ng mga magsasaka ng lupa para maging self-sufficient tayo. Kailangan i-modernize ang agriculture, bigyan ng lupa ang mga magsasaka, alisin sa kamay ng mga Panginoong may lupa yung kanilang libu-libong ektaryang lupa. Kailangan magtayo ng kailangan tumungo at dumireksyon yung Pilipinas sa pambansang demokrasya tawag dito base industry, batayang industriya, magpundar ng batayang industriya. Pero hindi dahil nga sa pagiging tuta at inutil, ang tendency mo is instead of entertaining the idea na pwedeng magtayo sa Pilipinas ng ganon, hindi ko maintindihan kung katamaran o katangian or whatever, di ba? Pero tingin ko mas ganun pa. Mas minabuti pa nating magpakatuta sa dayuhang interes, gaya nga na sinabi ni Arde kanina, EDCA. Imbis na manindigan sa soberenya ng Pilipinas at ipagtanggol yung panalo hindi yung ganun ang ginawa. Sumide sa Amerika. Sumide at hindi nanindigan sa soberenya. So, pinagbili yung soberenya sa dayuhang interes. Mas palagay ko hindi yata makabalik si Clarice, no? Sayang. Nahihirapan makabalik, Pero anyway, nahihirapan. Baka napatid yung PC sa Alaska na.
Oo, Maganda naman kasi actually yung mga na-share niya, oo. yung mga opinion from Mm. Gabriela, and of course yung paglilinaw doon sa ano ba itong paano titignan itong nangyayaring ito. Mm. Una po hindi natin mawala sa equation na itong mga nangyayaring bangayan sa pagitan ng dalawang bangag na pamilya na ito ay may epekto doon sa o may kinalaman doon sa mga developments na ito. Kaugnay una diyan sa ito nga yung bago pa yung tungkol daw di umano sa pagsasampa ng ombudsman ng kaso laban kay former DOH Secretary Duque. Mm. Duque ba? Matagal na yan si Duque. At saka Tagal na yan. kaugnay doon sa bilyon-bilyon procurement ng mga COVID-19 facilities pa o something. Pero remember oo. bago ka tumuloy remember OWA Fund Yes. na nagpunta sa that's Duque also. Oo. And then talagang di ba nga bago nung pagkaupo ni BBM, pinapasok na lahat sa gobyerno yung mga mula sa mga vloggers hanggang sa mga cabinet secretaries ni Digong, in-accommodate niya pero isa-isang yung mga vloggers. Oo, isa-isang tinapyas hanggang sa ngayon na nga. Sila nag-away. Lumitaw na talaga yung Sila nag-away dahil sa bayaran. Labo. At mukhang ang talagang nagpapaugong ito nga si Duterte, nakailang prayer rally na nagmamakaawa sa taong bayan na patalsikin yung adik daw na Pangulo. Who's talking? Look who's talking. Yeah, baby. Alam naman nating lahat na adik din sa fentanyl yan. At saka yung sinasabi natin na sa panahon ng kanyang termino ay talagang ang lakas ng korupsyon sa gobyerno. Hindi lang usapin ng pondo kundi yung mismong kontrol sa lahat ng aspeto ng gobyerno, estado, hinawakan niya para lang isadsad sa ating mga lalamunan yung war on drugs, yung gera laban sa mga komunista, sa mga terorista, aktivista, lahat na may Hindi nga maging aktivista ka lang komunista ka na agad sa kanya sa kanila Pagtingin nila sa iyo ganun na agad Wala na silang definition sa may hawak ng armas at walang hawak ng armas na nagsusulong ng demokratikong karapatan na nakabatay naman sa constitutional rights. Wala sila nun. Di ba? Basta basta tumutuligsa ka sa sa rules nila, di agad-agad terorista ka. Ganun na yun. Kaya siguro ang next step dito, bukod doon, tama, naghain na ng batas ang Makabayan Black para doon sa people's seguridad ng mamamayan kontra sa mga red taggers. Suportahan po natin yan. At the same time, ay ipanawagan talaga na buwagin na itong NTF-ALCAC kasi ito yung makinarya ng tawag diyan ng panahon nga ni Hitler, di ba? Meron siyang propaganda machine na para everyday naririnig natin, dinidemonize. Ganun ang ginagawa nila para magkaroon ng i-justify yung kanilang karahasan at kalupitan sa mamamayan. Yes, it's the same. Lang ng NTF-ALCAC At sa totoo lang, ito yung nag-pave way doon sa mas marahas pa na mga aksyon ng ating kasundaluhan o ng ating state security forces doon sa mga komunidad. Yung paggamit ng bomba, bibili ng bomba galing sa Israel. Yung ginagawa na sinabi ni Clarice kanina, yung bombing, etc. sa kanayunan ngayon na matindi, yan yung pinag-umpisahan yan kasi justification nga Oo. Kailangan nila ng justification Ang problema nitong NTF-ALCAC at ang problema ng policy ng NTF-ALCAC, outright ito na anti-democratic at anti-mamamayan. So, kaya kaya talagang justified din. Magandang gabi din po, Ka-Orly Marceliana, taga Southern Tagalog. Ka-Orly. Oo. Gandang gabi po Ka-Orly. Mga magigiting na taga Southern Tagalog. Oo. Nire-red tag din yan, promise.
Wow. Good evening po. Akala ko si ano yan eh. Kasi may isang kasama kami dati dito na taga Gabriela, nire-red tag din. Organizer namin dati dito ng women. Akala ko siya yun. So anyway, Siguro dahil hindi pala- na nakabalik si Charis tuloy. Oo. Si Clarice, sorry. 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 Yeah, Si Clarice, Anyway, bago tayo magpaalam, meron Bago lang tayo kaming magpaalam. konting, mag-share lang muna kami ng ilang mga Mm-mm. napapanahon na balita sa Japan. Okay. Of course, may kaugnayan pa rin dito sa karapatang pantao kasi nga sabi natin, migrants' rights is people's rights. No? Oh yeah. Ito nga lang nakaraang linggo, this month, lumabas umugong yung balita na mayroong section sa Japan Diet. Actually, yung ruling party, which is the Liberal Democratic Party, ay nagpapanukala ng batas na higpitan o kaya itanggalin na nga i-revoke. O magbawa ng batas para ma-revoke yung permanent residency system. Sa Japan kasi, kung sa ating mga Pilipino yan, malaki-laking porsyento ng mga Pilipino dito yung may residency status o long-term residence o permanent residence. Karamihan din sa mga yan ay mga asawa ng Hapon o kaya anak ng Hapon. For a long time, ito kasi sa pauna, yung panukalang batas, ang gusto nitong tumbukin ay i-penalize yung mga permanent residents na, kahit hindi po mga, ibig sabihin, kahit ibang lahi, na hindi nakakapagbayad ng buwis o kaya naman na hindi nakakapagbayad ng mga social insurances. Daw di o ano. Oo, pero ito nangyayari na po ito Expandable yun dati. Kasi yung sa immigration rule kasi, pag ikaw ay nag-violate ng rule nila, automatically ay isna-subject ka sa immigration evaluation, no? Kung ikaw ba ay karapat-dapat pa na manatili sa Japan. At meron ng mga kababayan tayo na tinanggalan ng visa o nirevoke yung kanilang permanent residency dahil sa mga violation ng immigration law. Ngayon, hindi na lang immigration law, kundi yung mismong nalabas na doon sa immigration law. Sanbawa, jaywalking, paninigarilyo sa lansangan na bawal. Yan, mga violations yan na pwedeng gamitin na grounds para i-revoke ang residency visa mo. May mga ano na tayo diyan may mga karanasan na tayo diyan na yung traffic violation, traffic accident. Tinatanggalan ng visa. Dinideport, no. Marami na tayong karanasan na mga minor na mga kaganapan, no. Minor offense. Minor offense, no. Ginagawa ng immigration na batayan para tanggalan ka ng visa. Yung sinasabi nga kanina ni RD, no, yung mga immigration policies, hindi pa po sa batas yan, no. Pero yung pinapanukala ngayon ng ruling parties sa Japan na tanggalin yung mga permanent residency na hindi nagbabayad ng buwis, no, at ng mga social security system nila, no, o services. Ano po yan? Sinasabi nila 10% doon sa kabuuan. Pero po, kung titignan natin, no, hindi siguro nila pinag-aralan talaga, basta meron lang silang gawing ganon. Karamihan po ng mga nandito sa Japan, puro po marriage migrant. Malaki pong porsyento. Yung mga dito po, nakakapag-permanent resident, karamihan. Malaking porsyento po yan. Malaking Naalala niyo mga kasama yan, yung no? Yung mga kababaihan na nag-asawa ng Hapon na nakakuha ng permanent residence na nagtatrabaho sa mga factory. Yung yan po mga yan, kung dito po kasi sa Japan, merong rules na pwede kang ikarga ng asawa mo doon sa kanyang insurance. Dependent ka. Kahit magtrabaho ka, meron ka lang certain amount o may certain oras ka lang na dapat i-meet.
Oo. para hindi lumagpas doon sa tax ng asawa mo. Ganun po yung nangyayari noon. Kaya po marami yung sinasabi nila na hindi nakakapagbayad ng buwis o nung mga social services. Practically ay ang gusto kasing mangyari, sundan ko na yung sinasabi nga ni Edsel, ang gustong talaga mangyari ng Japan ngayon ay paramihin yung mga temporary visa holders na yung para tuloy-tuloy ba ang labas at pasok. Flow Ibig of sabihin, cheap labor. Oo. Tsaka kasi pagka ikaw ay nagtatagal na dito, permanent resident ka, in a way ay nagkakaroon ka rin ng sense of ng Belongingness. mas lumalawak. Hindi, mas lumalawak yung mga karapatan mo. Yung landed rights mo ay nag-e-expand din yan. Sabihin, pag ikaw ay permanent resident dito, mas maluwag ka makakuha ng mga properties, ng mga so. Mga anak mo, ganun din. Kaya, practically, ang gustong mangyari ngayon nito ay limitahan, paliitin ang bilang ng mga permanent curtail residents yung para iyong papasukin para papasukin yung mga temporary migrants o migrant workers na mas marami, milyon-milyon po ang gustong i-recruit ng Japan. Hanggang 2029 nga, ang gusto nilang ma-recruit 2024 hanggang 2029, in 5 years, at least 800,000 foreign workforce. Na Alam mo temporary visa holders. Alam mo, naisip ko yung analysis noon, nung after pandemic, na sinasabi na, ang lahat ng bansa after pandemic ay ang tendency nila is going to a protectionist economy. Nakabaliktaran sa Pilipinas, we open. Kaya nakandaleche-leche lalo. So, part na kasi ng protectionism yan workforce Di ba? Yung kanilang, paano nila i-maximize yung foreign workers, paano nila ito pipigain pa, mas pipigain pa. Ang masama nun, habang minamaximize nila yung kanilang pinipiga nila yung foreign workers, nilalabag din nila yung mga basic rights nito. Di ba? Nalalabag yung mga basic rights. Kagaya nga nung, isipin mo yun, permanent residence ka na. Would you believe, yung bang hapon aalisan mo ng citizenship dahil naninigarilyo lang o nag-jaywalking? Di ba hindi naman? Hindi nga Pine-penalize mo sila sa mga petty crimes kasi gusto mong paalisin sila at palitan ng mas mura at pwede mong mas alilain na mga foreign workers gaya ng nangyayari sa inyo na trainee visa sa kasalukuyan, di ba? Yung mga trainee. Yung trainee visa, ayan, pinag-usapan na rin naman yan. Yung pinalitan na yan, di ba? So ano na ngayon? Trainee workers na siya. Working essentially, pero same. Essentially, is the same shit. So, ganun pa rin. Pero yung pangalan lang binago. Binago yung pangalan. Parang dito din naman, di ba, nagbabago-bago ng pangalan. Sa Korea may mga ganun din sitwasyon, nagbabago-bago ng pangalan. Pero same din, ganun pa rin. Pinagmumulan at pinagmumulan pa rin siya ng non-documented at violation sa human rights. Pare-pareho din. At ito, yung tama, yung total binanggit mo ngayon nangyayari sa Korea. Ito po talaga yung trend ngayon ng mga kapitalistang bansa na kumukuha ng bulto-bultong lakas paggawa mula sa ibang bayan. Napanatilihin na temporary, fluid, ibig sabihin madaling i-tsapera at kakaunti ang karapatan. Ibig sabihin, karugtong ito sinasabi mo na protectionism ng kanilang economic protectionism nila yun. Alam mo, ginagawa yan ng mga malalaking mga kapitalistang bansa, para ibabarin nila yung sahod ng mga lokal. Kasi pinagbabangga yung kapwa-uri. Magagawa. Correct. Kung ikaw ay lokal ka, papasok ka sa isang trabaho na ganito dapat yung gusto mong sahod, yung mga karapatan mo, hindi mo na maigigiit kasi sasabihin, kung ayaw mo, dito na lang kami kukuha. Diba? Alam mo, nangyayari yan dito sa Korea. Kasi pinagbabanggang pilit ng Estado yung migrants na inaagawan daw ng trabaho, yung mga lokal, bla bla bla, ganon. So, at talagang matindi yung ating pagsusumikap na paunawa na hindi ito usapin ng
foreigner or may visa o wala. Usapin ito ng mga manggagawa na ino-oppress ng kapital. Dapat unawain siya talaga na ganon. Kasi kapag inunawa siya ng iba, di kayo yung magbabanggaan. Anyway, nakadugsong kasi yun sa mga sinabi pa kanina pa. Ang masaklap kasi niyan, itong nangyayaring ito sa mga kababayan natin ay paborable ito sa isang sending countries. Di ba? Sa isang bansa na nagluluwas ng lakas paggawa at nakikinabang ng 33 billion mahigit noong 2023 sa mga manggagawa. Di ba? Napakalaking nito sa kanila, napakalaking pabor na merong kagaya ng sinasabi ni Ka Arde, fluid. Di ba? Fluid na pagluwas ng manggagawa. Di ba? Ngayon, saan ang proteksyon? Saan ang proteksyon ng mga migrants? Wala. Di ba? Kaya yun yung panawagan natin ngayon Yun yung pinananawagan natin parati. Proteksyon sa mga migrante. Diba? Sa mga migrants. Kasi, everybody knows, number 3 nga. Ha? Ibang protection yung binibigay. Trust lang daw, trust. Kasi, yung mga migrants, iniluluwas nyo na nga Diba? Sa labas. Ngayon, nakikinabang kayo. Undeniable that. 33 billion nga noong 2023 Saan nyo pupulutin yon kung hindi nag-abroad yung mga migrants? Don't tell us, wag nyo ibabalik sa akin, hindi, nakinabang yung pamilya namin. No. Nakinabang nga yung pamilya namin, nagbayad ng taxes and so on para gumana yung gobyerno. So wala naman kayong binigay ng proteksyon, di ba? So yung gobyerno ay tuwan-tuwa. Ang tingin ko, tuwan-tuwa, kaya hindi ipinagtatanggol yung mga karapatan ng ating mga kababayan. Baka naman sabihin ninyo napaka-extreme, no? But ganun yung practice Ganun yung practice, di ba? Ganun yung practice Para bang, okay, eto na yung mga iniluwas ko sa yung galunggong from China. Iprito mo na yan. Bahala ka na dyan. I don't care. Ganun yun Ganun yung itsura. Ini-import Ini-import tayo by bunch, by the bunch. Kaya ka nga. So, anyway, sa mga dumating po, maraming salamat po sa inyong mga dumating. Bago yon si Alma Albert Bangayam. Bago siya. Hi, Marina. Tsaka si Annabel. Annabel, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Nandito rin si Ami Onides. Nandito din siya. Magandang gabi. Tsaka si Sul Castillo yan. Gusto ko kasi batiin ng Bon Jovi ulit si Karen hindi na nakabalik hindi nakakapanood ng lately Bon Jovi. Bago kami matuloy ng katapos-katapusan, yung mga kababayan natin dito sa Japan, meron na naman po, mag-ingat po kayo. May lumalabas na naman sa mga Facebook na yung mga loan. Sa isang bangko, pwede kang mag-loan hanggang mula 500 kalapad. Nangyari dito pataas. Ingat po kayo, Kasi nakabatay doon sa isang post, na sa FB, hindi ka na background investigation, wala nang ganun. Hindi mo na kailangan ipakita yung salary mo, yung payslip mo, di ba? May red line, may agad-agad may red flag doon sa mga sinasabi, di ba? Agad-agad may red flag. Kasi po dito, handaan po natin mga kababayan dito sa Japan, napakahigpit po ng mga bangko pagdating sa mga loans. So, baka po, anyway, mangyari na naman tayo doon sa katulad ng mga sa cellphones marami talagang kagaya na nangyari sa amin sa Korea. Last day lang, natanggap na naman tayong reklamo. Wag po kayong basta-basta nagpapaniwala. Kasi po kung talagang legit yung mga yan, mismo yung kung anong branch ng bangko o kumpanya ng bangko ang maglalabas niyan. Hindi po wag kayong kanino lang. Wag kayong basta maniniwala na nag-text lang na sinabing umiiyak siya Okay na, di ba? Text mo, umiiyak ako. Sabihin mo, umiiyak ako. Parang ganun lang yun Ang bilis nyo na maniwala. Tinext lang kayo na umiiyak siya Payag na kayo. Malay mo, lasing lang yun. Lasing lang, oo. Hi, Luz Sanchez. Magandang gabi din sa'yo. So, bagamat
dumating na kayo, huli, matatapos na kami anyway. Maraming salamat sa pagdating nyo. Ikaw, Huli nandyan man na daw kayo, at magaling, hanapin kayo, pero umabot pa rin. Yan. Yes. Sundan nyo kami sa Spotify. Nandun kami. Oo, may. So, ipamalita ninyo sa sambayan ng daigdig and universe na meron kaming Spotify na pwede nyong pakinggan after this. Habang kayo ay nakahiga, nagmumuni-muni, pakinggan nyo ang magandang boses ni Clarice at saka ni RD mamaya. Mamayang gabi. Yeah, same problem daw sa Hong Kong. Papatindi din daw ang discrimination. Oh yes, worldwide yan. Yun lang, Worldwide tama, yan. Matindi yan. Just to, Matindi yan. para lang siguro i-set yung ano ang pagtingin natin dito doon sa sinishare nga namin kanina na usapin doon sa pagbabago doon sa permanent residency system. Malinaw na diskriminasyon po ito. Kasi kahit doon sa mga proponents, ang gusto talaga nila, ang mga dayuhan kasi magugulo, pasaway, nagugulo daw yung matahimik na pamumuhay ng mga Hapon. Seriously? Sa unang banda ay hindi po kami nagpumilit na pumunta rito. At tinaboy po kami ng kaya hindi siguro kailangan talaga itong dumaan sa proseso ng debate at sa puntong iyon ay kalahok po ang Migrante Japan. So, parting time na tayo mga kapatid. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay at huling mga natin ngayong araw na to. Maraming salamat kay Clarice, although napatid na yung PC sa Alaska kasi tingin ko yung Alaska at PC yung internet na ginagamit ng kasama natin sa Pilipinas. Si Clarice. Maraming salamat, Clarice. Talagang pinagpilitan mo pa rin kahit na pabalagbag. You're amazing. Maraming salamat at nakapagbigay ka ng mga paglilinaw sa amin. Yung mga tagapanood din natin, malamang malilinawan sila doon sa mga binalita mo sa amin. Dito daw sa oras. Kami ang oras po kasi namin ay 9:00 sa Japan at Korea. 8:00 po iyon sa Yan, oo. At sa Pilipinas. Advance kami ng 1 oras sa inyo. Yes. Yan. Annabel, advance kami ng 1 oras sa inyo. Ipamalita sa Hongkongan, advance kami ng 1 oras. Advance kami ng 1 oras sa Hongkongan. So, at saka Pilipinasan. taga-Pilipinasan, advance kami ng 1 oras. So, kung 7:00 sa inyo, 8:00 dito sa Korea. Pag 8:00 dyan sa inyo, 9:00 dito sa Korea. So, ganon. So, yun. Tsaka sa Japan. Pero kami, pareho kami ng oras. Kapit neighbor lang kami. Dyan lang si Chat. Kapit neighbor kami. Nagkakawayan nga kami sa Pangpang. Bro! Yung kabilang island, Japan. Next time join kayo tapos pa-share din yung aming Spotify. Kung kayo ay nagsasawa sa mga pagmumukha namin at gusto nyo lang talagang mapakinggan yung aming napagkukwentuhan. At saka maraming salamat nga pala sa panonood ni Django Arceo, taga Pampanga. Pre, dere. Kaya pa Benny. Si Django Arceo. Kapitbahay namin sa Caloocan siya pero Kapampangan siya. Ayos. Balita ko sa Korea, maraming Kapampangan. Kaya pa Benny. Maraming Kapampangan dito. Grabe. Oo. Ano dito ang mga Kapampangan parang mga ang dami talaga nila pag dumating. As in langkay-langkay, Brad. Ang pinamumunuan nung malaking mama. Hindi lang yung sa dami, pati sa ingay. Ganun. Kasama nila yung malaking mama na soft boys. Alam mo, ang mga Pilipino, yun sa ingay, kahit hindi Kapampangan, basta ingay. Ay, pag mga Tagalog, maingay talaga. Mga Tagalog kami. Ay, arminado ako. Kami, pag nagkwentuhan kami, mga kababayan ko, Oy, Happy Mother's Day. Kahit tatatlo kami, parang 10. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ay, Happy Mother's Day, Annabel, at saka sa lahat po ng mga ina. Thank you. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sa aking asawa, maraming salamat sa iyo sa pag-aalaga mo sa ating dalawang supling. Yung mga single parent, kahit tatay, Happy Mother's Day din. Maligayang araw. Ang dalawang ina, yung aking the best, yung aking mami at saka yung aking asawa, she's the best. It's amazing. Kaya Yun. Maswerte pa rin tayo. Proud Ilocano. Ilocano.
Kung mag-asawa daw ba ang Ilocano. Ilocano at Bicolano? Ano magiging anak? Ano magiging anak? Di daw pwede. Di pwedeng Wag mangyari mo na yan. sagutin. Wag mo na sagutin. Huwag mo na sagutin. Siya, So mauna na ako, ano, ha? mga kapatid, Mauna na ako. iwan muna At, tayo bago tayo maghiwa-hiwalay. Mauna na ako. At yan, dahil sinabi nga ni Annabelle, Happy Mother's Day. Binabati ko ng Mother's Day. Happy Mother's Day una. Siyempre, ang nanay ko, alam ko, di naman nanonood yun. Yung aking asawa, alam ko, nakikinig doon sa kabila. Yung aking Babatiin kaya niya ako. mga kaibigan, at mga kasama, mga nanay, at mga nanay ng iba pa na pinapatuloy ang mga katulad namin sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po at sa pagtataguyod. At ngayong gabi, maraming salamat din po sa kay Clarice Palce, ang Secretary General ng Gabriela, sa pagbabahagi sa atin ng kanilang pananaw at pagtindig sa mga napapanahong issue at usapin sa ating bayan. Tunay nga po na man ang hirap ng ating dinadaanan, yung basta ang pinanghahawakan natin ay katotohanan, tayo ay nasa katarungan, sabi nga, ay anuman desisyon o ruling na iginawad ng Supreme Court para sa ating mga human rights worker at mga aktivista, kami po ay nagpapasalamat din sa desisyon na ito. Kaya lang ay ang susunod na step po dapat nito sa atin, sabi nga na rin ni Clarice kanina, ay talagang i-criminalize na itong red tagging. Kami man po mga host dito ng programang ito at sa iba pa mga programa ng mga migrante sa ibang panig ng daigdig ay nakakaranas din po ng ganyan. Hindi lang sa online kundi sa mismong komunidad na pinapasimunuan mismo ng mga opisyal ng ating embahada. At yan po ay itong desisyon na ito ng Supreme Court. Welcome development po ito sa amin. Pero sana mula rito ay makatulong naman natin ang ating mga mambabatas na gumawa ng batas para protektahan ang buhay at karapatan ng mga, hindi lang po ng mga aktivista kasi kahit karaniwang Pilipino. At ang dapat na unang gawin ngayon, kung talagang seryoso ang kasalukuyang administrasyon na ito, na panghawakan ang hustisya at karapatang pantao, itigil yung pambobomba sa mga komunidad. Buwagin ang NTF-ELCAC at parusahan ang mga ang nakaraang administrasyon at yung mga kasalukuyan na nasa administrasyong ito na ginagamit ang kanilang kapangyarihan, ang batas para sa panunupil at pagmamalupit sa mamamayan. Yun po. Kaya hangga't hindi nangyayari yun, patuloy po nating itinutulak ang ating mga kampanya para sa respeto sa karapatang pantao at pagtatanggol sa karapatan sa buhay. Yun po, magandang gabi sa inyong lahat at mapagpalayang gabi. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay at sa mga tatay na umaaktong nanay. Maraming salamat po. Yun. Ayun po, magandang gabi po uli. Happy Mother's Day po sa mga nanay natin diyan sa kung saan sulok man ng daigdig. Isa lang po yung aking masasabi na ang dami nang sinabi ni kasamang RD, dapat hindi ko na po dudugtungan, ako lang po yung mga nanunungkulan po sa gobyerno at yung merong sa mga susunod po, alam naman po natin mag-i-election na sa susunod na taon, kailangan lang po dapat pagsilbihan ang mamamayan, hindi yung pagsilbihan ang interes ng iilan. Para po ito. Yes, serve the people. Yan. Mula po ako po si Edsel Villena ng Kapinsay Tamang Migrante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy Mother's Day din po. So, una, bukod sa Happy Mother's Day, nagpapasalamat ulit kami kay Clarice Palce ng Secretary General ng Gabriela. Napakaganda yung discussion kanina at nakakatuwa kasi dito sa bagong ruling ng Supreme Court is may nanindigan at dapat itong purihin.
'di ba? Yung pinanindigan ng na pag-interpret ng wasto ng Supreme Court ay dapat nating suportahan. So, ang nakakatuwa kasi diyan is at least there is hope kahit papaano, lalo na do sa mga nabiktima ng red tagging ano. Hi, Maria Carolina Dison Galang, binuo ko na. Gandang gabi sa'yo. Para saan pang sinulat yan kung di babasahin? Karapan sinulat kung di ko bubuuin, di ba? Talagang binuo eh. So yun po yung gusto naming ipaabot. Suportahan yung ganong klase ng desisyon, at kung hindi naman ang problema kasi niyan kapag hindi mo sinuportahan is dahil kontra dito sa kasalukuyang evil policy ng na yun nga sa expression ng NTF-ELCAC, ibabalikan itong mga ito, kaya kailangan ng mamamayan sa mga tamang desisyon ay nadun din sa likod, di ba? At kung hindi naman ay nadun din sa harapan para kontrahin, di ba? Pero the good thing is itong nangyaring ito ay naglinaw, nakapagbigay ng linaw para sa mga at nagkaroon ng konting pag-asang maidepensa yung kanilang sarili sa gitna ng matinding panunupil ng Estado sa mga demokratikong karapatan. Actually, yung Pilipinas parang wala ng parang wala ng demokrasya eh. Di ba? Wala na talagang demokrasya. So, at least nagkakaroon ng hope para sa mga kababayan natin. Pero siyempre, gaya nga nung mga iyaan, hindi natin pwedeng idepensa diyan idepende ang lahat ng ating lakas diyan. Ang tunay na lakas ay nasa atin. Di ba? Nasa ating matinding pagkakaisa, nasa ating sama-samang pagkilos at pagsusulong ng ating mga demokratikong karapatan. Hindi naman mangyayari yun kung hindi nila nakikita na yung mamamayan ay nariyan eh. Nariyan sa kalye, nasa Kongreso, nasa lahat ng panig ng Pilipinas at sumisigaw ng hustisya at demokratikong karapatan ng mamamayan. So, yun po maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa uulitin. At yung gusto pong mapakinggan kami, so siyempre nasa Facebook kami, Radyo Migrante sa Facebook, Migrante Korea sa Facebook, nandun din po kami sa Radyo Migrante and Migrante Korea sa YouTube channel. Dalawa po yon, nandun sa link. May link kami doon sa Facebook namin. At siyempre, mamaya lang po after mga an hour, nasa Spotify na rin po itong episode na to. So, yun. Magandang gabi po sa inyo lahat. Binago namin yung logo ng Spotify. Ginandahan ni Ka-RD. Gusto niya merong smoke eh. Yun lahat. See you next time. Magandang gabi. May katol. Gabi po.